talata, sinasabi din po ni Jesus Christ na ililigtas niya ang kanyang sariling bayan. Siya po'y isinugo sa kanyang sariling bayan. Yan. Okay. Siya po'y bayan ng Israel, ang lahi niya ay Israel, siya po ay Hudyo, isinilang sa Bethlehem na kung saan lupain ng mga Palestino, siya po ay Palestine citizens. So ililigtas niya ang kanyang bayan doon. Allahu Akbar! Yan po binabanggit sa banal na Quran. Ano po? Ngayon, may nabasa rin po pala ako ngayong talata, tinulungan po ako ni Pastor mamaya, sasagutin niya. Tinulungan ako ni Pastor ngayon sa akin ngayong paniniwala na nabasa po ngayon sa Biblia, sa Mateo 1:21, kanyang bayan ililigtas niya. Tama naman pala na sinasabi rin pala sa banal na Quran. Ano po? Kaya medyo tumitibay tuloy paniniwala ko na si Kristo talaga isinugo sa iisang lahi na, sa isang lahi lang. Magkaganon pa man, Pastor, meron po akong nabasang talata patungkol po sa kanyang bayan. Ano po? Salita po ito ni Kristo. Sumakanya nawa ang kapayapaan. Ano po? Okay. Salita po ito ni Kristo, Pastor. Kaya pakinote nyo lang po. Baka hindi kaya ito ang tinutukoy ni Kristo na kanyang ililigtas? Ito po. Ano po? Pakinote nyo po. Hindi nyo po nabanggit ito. Ngunit pakinote nyo lang po sa inyo pong pagsusulat. Matatagpuan po natin yan. Si Kristo nagsabi kung saan siya isinugo. Kaninong bayan siya. Baka kasama po ang Pilipinas. Ano po? Sama-sama na ho tayo para sa ganon. Okay? Allahu Akbar! Pag sinabi ni Kristo, ililigtas niya lamang, sinugo siya sa lahat ng bayan, sa lahat ng lahi, sa lahat ng nasyon, sa lahat ng bansa. Sama-sama na tayo kay Kristo. Ano po? Walang problema. Allahu Akbar! So, tanungin natin si Kristo, baka naman sinugo nga siya sa mga Pilipino. Kasama na tayo roon. Ako po'y Pilipino. Dito po ako sinilang. Sa Tondo po ako lumaki. Lahat-lahat. Ano po? Tatanong ko lang po si Kristo. Sabi ni Kristo, isinugo ka ba sa akin, Yesu Kristo? Sumakanya naman kapayapaan. Ano po? Tanungin natin si Kristo. Ito po kasagutan ni Kristo. Pastor, pakitnote po at sagutin niyo po ito mamaya. Kung ito po'y kontra po sa paniniwala ninyo. Mateo 15, talatang 24. Basa. Ito pong pagkakasabi. Sumagot si Jesus, sa mga tupang naliligaw ng sambayan ng Israel lamang ako sinugo. Allahu Akbar! Ano kayang ibig sabihin ni Kristo roon? Lamang! Pag sinabing lamang, wala na. Lamang Only! Bigyan diin. So, hindi pala si Kristo para sa mga Pilipino. Kasi sabi niya sa sambahayang mga tupang nangaliligaw sa bayan ng Israel lamang ako ay sinugo. Allahu Akbar! Alamin natin kaya, nung kaya nagkaroon ng 12 alagad si Kristo, baka naman na iba na, nung bandang muli na kung saan, nung nagkaroon na siya ng alagad, marami na sumunod sa kanya, nagkaroon siya ng mga 12 matatapat na alagad, si Jesucristo po ay nagkaroon ng 12 matatapat na alagad. Si Propeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ikukumpara naman natin na pinagpahayagan ng banal na Quran, siya naman po ay nagkaroon lamang ng 124,000 na matatapat na alagad. Allahu Akbar! Kumpara po sa 12, 124,000 yung kay Propeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Okay, ito po ang katanungan ko. Baka naman siguro, nung nagkaroon na ng alagad si Kristo, sumakanya naman ang kapayapaan, at isinugo na niya ang kanyang mga alagad, sabi ng sa kanya, bili niya doon sa kanyang mga alagad, ay, sa ngayon, nung una sinabi ko, ako isinugo lamang sa bayan ng Israel. Ngayon, hindi na. Sinusugo na ako sa lahat ng bayan. Pumunta na kayo. Ipahayag nyo ang mabuting balita sa lahat ng lahi, sa lahat ng nasyon, sa lahat ng mga tao. Ganun kaya ang itinuro ni Kristo na, nung natuto na yung kanyang 12 alagad, alamin po natin, mababasa po natin yan sa Mateo 10, talatang 4 hanggang 5. Pastor, pakisulat po. Allahu Akbar! Kasi po katanungan lahat ito. Paglilinaw lang po lahat ito, Pastor, hindi pagbabatikos. Samahan po natin hanggang 6 po. Mateo 10, talatang 5 hanggang 6 po. Ulitin ko po, Mateo 10, 5 hanggang 6. Ito na po. Nung nagkaroon ng 12 alagad si Kristo, ang 12 ito'y sinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan. Instruction. May instruction. Mabigat. May bilin. May bilin. Babala. May bilin no? Kalangkapan. No? May bilin. Mabigat yung bilin. Ano kayang bilin?
alamin natin. Alamin natin yung bilin, yung kalangkapan. Ha? Bilin. Ito ang pagkakasabi ni Kristo. Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hintil. Ano ibig sabihin ng hintil? Pag sinabing hintil, ito po ang tawag ng mga Israel na lahi ni Kristo sa mga hindi nila kalahi. Kaya pag hindi ka nila kalahi, hintil ang tawag sa'yo. Ayon po sa Biblica Dictionarya. So lahat po na hindi kalahi ng Israel, hintil ang tawag. So ano sabi ni Kristo sa kanyang 12 alagad? Huwag kayong pupunta sa mga hintil. Yan. Ano pa? O alimang bayan ng mga Samaritano. Sa talatang 6, sa halip, ay hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Allahu Akbar! Hindi kaya, pastor, katanungan rin po to, hindi kaya, pastor, yun lamang talaga sa sinugo? Sa nawawalang tupa ng bayan ng Israel? Kasi nung magkaroon na siya ng 12 alagad, una sinabi niya, wala pa siyang halos alagad, sabi niya, ako'y isinugo lamang! Lamang! Sa mga tupang nangawaglit sa bayan ng Israel. Lamang. Ngayon, nung nagkaroon na siya ng 12 alagad, lalo niya palang binigyan ng diin, binigyan niya ng kalangkapan, binigyan niya ng ikang instruction. Ang sabi niya, ang instruction niya, huwag kayong kapupunta, kakatok sa ibang talata ng Biblia, kakatok sa ibang pintuan, sa mga hintil, sa 5 bayan ng Samaritano. Kundi hanapin niyo lamang ang mga tupang nangawaglit sa bayan ng Israel, sapagkat ako'y isinugo lamang sa bayang ito. Allahu Akbar! Hindi pala kasali ang Pilipino. Delikado, pag delikado, hindi tayo maliligtas pag si Kristo nilapitan natin. Hindi siya sinugo sa atin eh. Ayon po sa Biblia, mamaya sasagutin ni Pastor yan. Ano po? Di alamin naman natin, siyempre bilang maestro nila, bilang kanilang guro na tagapagpahayag ng salita ng Diyos na ipinahayag kay Kristo sa mga kanya nawang kapayap ang Ebanghelyo, ano po? Nagpapakapagod yung kanyang 12 alagad sa pangangaral. Ano po? Napapagod na. Napapakapagod sila, siyempre. Mahirap naman yun, lahat magpapakapagod, wala man lang silang gantimpala. Ano kaya ang pangako ni Kristo doon sa kanyang 12 alagad, sa kabilang buhay, sa pagbabagong muli, o sa iyong el-kayama, o sa last day? Ano kaya ang pangako ni Kristo doon sa kanyang 12 alagad? Pinangakuan niya kaya yung kanyang 12 alagad na pinagbilinan niya na huwag kayong kakatok sa 5 bayan sa Israel lamang, sa doon ako sinugo? Pinangakuan niya rin kaya na sa araw ng paghuhukom, sila na nagsisunod sa kanya sa pagbabagong muli, kapag siya raw ay nalukluk na sa kanyang luklukan, sinabi niya kaya ang pangako niya doon sa kanyang 12 alagad na hahatulan nila ang lahat ng bansa sa buong mundo? Alamin po natin anong pangako ni Kristo. Ganito po ang pangako ni Kristo. Mateo 19 po, pastor, pakisulat. Mateo 19, talatang 28 po. Ganito po, basa. Sinabi sa kanila ni Jesus, tandaan ninyo ito. Kapag nakaluklok na ang anak ng tao, anak ng tao pala siya, hindi pala siya anak ng Diyos. Anak ng tao. Allahu Akbar! Sa kanyang maringal na trono, sa bagong daigdig. Ibig sabihin talaga pala sa paraiso yun, bagong daigdig. Kayong sumunod sa akin. Tinutuko niya yung 12. Kausap niya dito yung 12 alagad eh. Kayong sumunod sa akin ay luluklok din sa 12 trono upang hukuman ang 12 lipi ng Israel. Allahu Akbar! Kung ganun, talaga palang matibay. Si Kristo'y isinugo lamang. Saan? Sa bayan ng Israel. Totoo naman yan. Lahat kasi ng propeta, totoo yung binanggit po ni Pastor kanina, na sinabi ni Kristo, siya ang daan, ang buhay, at katotohanan. 1:14 talatang 6 po yun. Totoo yan. Hindi natin pwedeng tanggihan yan. Saan siya daan? Daan siya ng kaligtasan? Saan? Sa bayan niya, sa bayan ng Israel. Dala niya ang katotohanan. Dala niya ang buhay. Ano ba yung katotohanan dala? Na tinanong ko kay Pastor, medyo sinagot niya naman ako, pero parang hindi gano'n na sinabi ni Kristo na kasagutan. Ano po? Ang hinahanap ko po yung tinutukoy po ni Kristo. Sapagkat si Kristo po nagsalita, sabi niya, ako ang daan, ang buhay at katotohanan. Tanungin natin si Kristo kung ano bang ibig niya sabihin doon. Ano ba yung tinutukoy mo, Kristo, na buhay? Ano ba yung buhay? Dapat siya ang sumagot, hindi ang mga ngaral. Si Kristo mismo, kasi siya ang nagsabi niyan. So, anong paliwanag ni Kristo doon sa kanya sinabing, ako ang daan,